Ang malamig at makinis na papel ay dumampi sa kanyang kamay. Naramdaman ni Alena ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri nang tanggapin niya ang tseke. Hindi niya kailangang tignan ang halaga. Alam niyang malaki ito. Sapat na para bilhin ang kanyang katahimikan. Sapat na para burahin ang lahat. Kalimutan mo na ang nangyari kagabi, sabi ng boses na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng pait at kalungkutan, pero ngayon ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng hotel suite. It was a mistake. Si Miguel de Villa. Ang kanyang boss. Ang lalaking pinapangarap niya mula sa malayo. Nakatayo siya sa harap niya, suot ang isang malinis na robe, ang kanyang buhok ay medyo basa pa mula sa shower. Ang perpektong postura, ang matalas na tingin, ang lahat ng bakas ng kahinaan kagabi ay ganap nang nawala. Para siyang isang estranghero. Sir! Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alena, mahina at garalgal. Take it, Alena. Hindi na niya ginamit ang apelyido niyang Reyes. Tila ang pagbanggit sa pangalan niya ay isang pilit na pag-amin na may nangyari sa kanila. Consider it a bonus. Huwag ka na lang magkukwento kahit kanino. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang isigaw na hindi iyon isang transaksyon. Na ang nangyari ay hindi isang pagkakamali para sa kanya. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Nakulong ang mga ito sa kanyang lalamunan, kasama ng kanyang mga luha. Tumango na lang siya, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Miguel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig at nagmamadaling pumasok sa banyo. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng suite, doon pa lang siya napasandal sa malamig na pader at hinayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang pagkakamali. Ganoon lang iyon para sa kanya. Ilang oras lang ang nakalipas, ang lahat ay parang isang panaginip. Nagsimula ang lahat sa engrandeng taunang selebrasyon ng De Villa Corporation na ginanap sa pinakamagarang ballroom sa Maynila. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin, ang tunog ng mahinang musika at tawanan ay pumupuno sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon si Miguel de Villa. Mula sa kanyang sulok, pinanood siya ni Alena. Bawat galaw ni Sir Miguel ay may otoridad. Bawat ngiti ay tila kalkulado. Siya ang sentro ng universo na ito, isang araw na hindi kayang abutin. At si Alena, isa lamang sa daan-daang empleyado, ay isang anino na umaasang mapansin. Reyes. Napalingon si Alena at halos mapatalon nang makita si Miguel na papalapit sa kanya. Sir Miguel, nauutal niyang sabi. Good job on the quarterly report. You were very thorough, sabi nito, isang bahagyang pagngiti ang sumilay sa labi niya. Para kay Alena, ang simpleng papuring iyon ay sapat na para magliyab ang kanyang puso. Salamat po, sir. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol nang dumating si Katrina Sandoval, ang maganda at sopistikadang fiancé ni Miguel. Ipinulupot ni Katrina ang kanyang braso sa braso ni Miguel na para bang pag-aari niya ito. Darling, hinahanap ka na ni Senator, sabi nito, bago siya binigyan ng isang mabilis na tingin mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagsasabing, alam ko kung sino ka at wala kang halaga. Ngumiti na lang si Alena at magalang na umatras. Ito ang realidad. Ito ang mundo ni Miguel. Isang mundo kung saan si Katrina ang reyna at siya ay isang hamak na tagapaglingkod lang. Makalipas ang isang oras, para makataka sa ingay at sa sakit na kanyang nararamdaman, nagpasya si Alena na magpahangin sa may pool area. Doon, sa isang madilim na sulok, narinig niya ang mga boses. How could you do this to me, Miguel? Sa mismong business partner ko pa, sigaw ng pamilyar na boses ni Katrina. Don't act like a saint, Katrina. Pareho lang tayong may mga sekreto, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay mababa at puno ng kontroladong galit. This is over. I will not marry a man who can't even keep his own company afloat without my family's help. Hindi na narinig ni Alena ang sagot. Ang narinig na lang niya ay ang malalakas na yapak ni Katrina na papalayo. Dahil sa takot na makita, nagtago si Alena sa likod ng isang malaking halaman. Nang sumilip siya, nakita niya si Miguel na mag-isa. Nakaupo sa gilid ng pool, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ang imahe ng makapangyarihang siyu ay biglang nawala. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan. Isang lalaking sugatan. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Siguro awa.
Siguro ang lihim na pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir Miguel. Okay lang po ba kayo? Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata, na laging matalas at nakakatunaw, ay ngayon ay puno ng kalungkutan. Amoy alak siya. Isang bote ng mamahaling whisky ang nasa tabi niya, halos wala ng laman. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang siya nito na para bang ngayon lang siya nakita. Umupo si Alena sa tabi niya, may sapat na distansya sa pagitan nila. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang agos ng tubig sa pool at ang malayong tunog ng party sa loob. You're quiet, biglang sabi ni Miguel, ang boses niya ay bahagyang garalgal. It's peaceful. Iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya nyon. At dahil galing ito kay Miguel, parang musika ito sa kanyang pandinig. Nagsimulang umambon. Ngunit hindi sila gumalaw. Hinayaan nilang mabasa sila ng ulan. Sa sandaling iyon, hindi sila boss at empleyado. Sila ay dalawang taong nalulungkot na nakahanap ng katahimikan sa piling ng isa't isa. Dinala niya si Miguel sa suite nito dahil hindi na ito makalakad ng maayos. Ang plano niya ay ihatid lang ito at umalis na. Ngunit nang aalis na sana siya, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Don't go, pakiusap nito, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Please just for tonight. At si Alena, na buong buhay ay nangangarap na mapalapit sa kanya, ay hindi nakatanggi. Habang naglalakad siya palabas ng grand lobby ng hotel, pakiramdam ni Alena ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, hinuhusgahan siya. Ang damit niya kagabi ay gusot na. Ang kanyang puso ay basag na basag. Hawak-hawak niya ang tseke sa loob ng kanyang bag parang isang mabigat na bakal na humihila sa kanya pababa. Ito ang kabayaran sa isang gabi ng kahinaan. Ito ang presyo ng kanyang pangarap. Pagsakay niya sa jeep, umupo siya sa dulo, nakatingin sa labas ng bintana pero wala namang nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na mga mata ni Miguel. Ang mga salitang "It was a mistake." Ang panaginip ay tapos na. Panahon na para bumalik sa realidad. Lumipas ang mga linggo na parang isang malabong panaginip. Pinilit ni Alena na maging normal. Pumasok siya sa trabaho araw-araw, iniiwasan ang anumang pagkakataon na makita si Miguel. Naging abala siya, nagpakalunod sa mga papeles para hindi maisip ang sakit. Ngunit may kakaiba sa kanyang katawan. Ang palagiang pagkahilo. Ang pagduduwal tuwing umaga. Isang gabi, matapos ang isa na namang mahabang araw sa opisina, bumili siya ng isang maliit na kahon sa botika. Nakatayo siya ngayon sa loob ng kanyang maliit at masikip na banyo na malayong-malayo sa karangyaan ng hotel suite ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang puting plastic stick. Hinihintay niya ang resulta. Dahan-dahan, lumitaw ang mga linya. Hindi isa, kundi dalawa. Dalawang malinaw na pulang linya. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng maputla, na may mga matang puno ng takot, at ngayon puno ng isang bagong katotohanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang desisyon. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang kakaibang katatagan. Hinaplos niya ang kanyang patagpa na tiyan. Hindi na siya nag-iisa. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hindi niya kami kailangan, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Lalayo ako. Bubuhayin ko sila ng mag-isa. Mommy! Si Leo po, kinain yung krayon. Nagising ang diwa ni Alena sa sigaw ng kanyang 4 na taong gulang na anak na babae. Napabuntong hininga siya habang ibinababa ang hawak na sandok. Mula sa maliit nilang kusina, tanaw niya ang sala kung saan ang kambal niyang anak na lalaki, si Leo, ay may pulang marka ng krayola sa gilid ng bibig. Leo, anak, sabi ni Mommy hindi kinakain yan, sabi niya sa malumanay ngunit pagod na boses. Lumapit siya at marahang pinunasan ang bibig ni Leo gamit ang dulo ng kanyang duster. Si Lea naman, ang kanyang munting tagapagsumbong, ay nakapamiwang na parang isang maliit na matanda. Bad, Leo. Bad. Napangiti si Alena. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa hotel.
5 taon na niyang tinalikuran ang mundo ng De Villa Corporation, ang anino ni Miguel, at ang sakit ng nakaraan. Ang kapalit ay ito. Isang maliit at masikip na apartment sa Quezon City. Isang buhay na simple, minsan ay kapos, pero puno ng tawanan, kulitan, at maliliit na kamay na yumayakap sa kanya sa gabi. Si Lea at si Leo ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Sa tuwing tinitignan niya ang kanilang mga mukha, ang mga mata ni Lea na nakuha sa kanya, at ang buong mukha ni Leo na isang perpektong kopya ng isang taong pilit na niyang kinakalimutan, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Hindi niya kailanman siningil ang tseke. Itinapon niya ito kasama ng lahat ng alaala ng gabing iyon. Nag-resign siya sa trabaho sa pamamagitan ng isang simpleng email at hindi na lumingon pa. Okay, tama na yan. Halika na, kakain na tayo, sabi niya at sabay na binuhat ang kambal, isa sa bawat braso. Sa gitna ng kaguluhan ng umaga, habang sinusubuan niya ang dalawang makulit na bata, naramdaman ni Alena ang isang pamilyar na kapayapaan. Ito ang buhay na pinili niya. Mahirap pero sa kanya. At masaya na siya dito. Ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho makalipas ang ilang linggo. Ang pamilyar na amoy ng almusal ay napalitan ng malamig at nakakasulasok na amoy ng ospital. Ang masayang tawanan ng kambal ay napalitan ng mabagal at regular na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso. Hawak ni Alena ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito at payat, ang balat ay halos kasing puti ng kumot na nakabalot dito. Ilang linggo na silang pabalik-balik sa ospital, ngunit ngayon, alam ni Alena na iba na. Ramdam niya ang papalapit na pamamaalam. Anak, bulong ng kanyang ina, ang boses ay mahina at hirap. Nay, nandito lang po ako. Huwag po kayong magsalita, magpagaling po kayo, sabi ni Alena, pinipigilan ang sariling mga luha. Umiling ang kanyang ina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako, anak. Nay, wala po kayong kasalanan. Huwag niyo pong isipin yan. Patawarin mo ako para sa buhay na ipinagkait ko sa'yo. Kumunot ang noo ni Alena. Hindi niya maintindihan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Ngunit hindi na sumagot ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit, at ang mahinang tunog mula sa makina ay napalitan ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog na gumimbal sa buong pagkatao ni Alena. Makalipas ang isang linggo, matapos ang isang simple at tahimik na libing, bumalik si Alena sa apartment na ngayon ay parang mas malaki at mas malungkot. Ang kambal ay pansamantalang nasa kapitbahay nilang si Aling Nena. Habang inaayos niya ang ilang gamit na naiwan ng kanyang ina, mga lumang damit, isang maliit na bowl ng mga litrato, at isang rosaryo, may kumatok sa kanyang pinto. Nagtaka siya. Sino naman ang bibisita sa kanya? Pagbukas niya, isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit, ang bumungad sa kanya. May dala itong leather briefcase at ang tindig niya ay halatang hindi nababagay sa simpleng pasilyo ng kanilang apartment. Elda Alena Reyes, tanong ng lalaki sa formal na tono. Ako nga po. Ano po yon? Ako si Attorney Mendoza. Ako ang abogado ng iyong ina, si Enye Lita Reyes. Lalong nagtaka si Alena. Abogado? Ang kanyang ina ay isang simpleng mananahi lang. Paano ito nagkaroon ng abogado? May iniwan siyang habilin para sa'yo, sabi ng abogado, at mula sa briefcase nito ay inilabas ang isang selyadong sobre. At may isa pa siyang liham na nais niyang personal mong basahin. Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang tinatanggap ang liham. Umupo siya sa maliit nilang sofa at binuksan ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar ngunit tila may kakaibang bigat ngayon. Anak kong Alena. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad kung sa buong buhay mo ay marami akong itinagong lihim. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Hindi mo ako tunay na ina. Ako ang kapatid ng iyong tunay na ina. Namatay siya noong ipinapanganak ka niya. At ang iyong ama ay buhay, anak. Napatigil sa pagbasa si Alena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong pinagsasabi dito? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, ngunit ang mundong ginagalawan niya ay mapanganib. Bago namatay ang iyong ina, ipinangako ko sa kanya na ilalayo kita sa mundong iyon. Napalalakihin kita ng simple at normal. Patawarin mo ako, anak. Ang iyong tunay na ama ay si
Don Ricardo Consanje. Nabitiwan ni Alena ang sulat. Don Ricardo Consanje. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Isang bilyonaryo. Isang pangalan na kahit si Miguel de Villa ay nirerespeto at kinatatakutan. Hindi maaari. Isa itong malaking biro. Isang malupit na pagkakamali. Bago pa man niya maproseso ang lahat, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig niya mula sa labas. Isang itim at makintab na luxury car ang huminto sa tapat ng kanilang gusali, isang sasakyang hindi mo kailanman makikita sa eskinita nila. Napatayo si Alena, tuliro. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang matandang lalaki. Matangkad, nakasuot ng eleganteng barong, at kahit may edad na, bakas pa rin ang otoridad sa bawat galaw nito. Ang kanyang mukha. Pamilyar ito mula sa mga business magazine at news clippings. Si Don Ricardo Consanje. Naglakad ito papunta sa pinto ng apartment niya na nakabukas pa rin. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mawari, pagsisisi, pananabik, kalungkutan. Napaatras si Alena, hawak-hawak pa rin ang sulat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok si Lia at Leo galing sa kapitbahay. Nakita nila ang estranghero at dahil sa takot, tumakbo sila at nagtago sa likod ng mga binti ng kanilang ina, sumisilip mula sa laylayan ng duster niya. Ang tingin ni Don Ricardo ay lumipat mula kay Alena patungo sa dalawang bata na nagkukubli sa likod niya. Nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Ang otoridad ay napalitan ng pagkamangha ng isang malalim na emosyon. Tila nakakita ito ng multo. Tila nakita nito ang sagot sa isang tanong na matagal na niyang daladala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay basag at puno ng hindi kapanipaniwalang pag-asa. Sila ba ang mga apo ko? Ang hangin sa loob ng boardroom ng De Villa Corporation ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Miguel de Villa sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong otoridad. The numbers are stable, but our stock value has seen a slight dip in the past quarter, sabi ng isa sa mga board member, isang matandang lalaki na ang bawat salita ay may pahiwatig ng pagdududa. Miguel, the press is having a field day with your personal life. The cancelled wedding with the Sandovals is affecting investor confidence. Tumango si Miguel, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. I am aware, Imertan. But rest assured, my personal life will not and has not affected my ability to run this company. Our new expansion plans in Cebu are proceeding as scheduled. Sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang pagkainis. 5 taon na ang lumipas mula nang palayasin niya si Katrina Sandoval sa buhay niya. Ngunit ang anino ng pamilya nito ay patuloy na bumabalik para guluhin siya. Ang paghihiwalay nila ay hindi naging maganda. Ito ay mainay at magulo, isang bagay na kinasusuklaman ni Miguel. Para sa kanya, ang emosyon ay isang kahinaan. Isang gulo na nakakasira sa negosyo. Pagkatapos ng halos 2 oras na pulong, bumalik siya sa kanyang malawak na opisina, kung saan tanaw ang buong skyline ng Bonifacio Global City. Ito ang kanyang kaharian. Ang bawat gusali, bawat ilaw, ay isang paalala ng kanyang tagumpay. Ito ang kanyang buhay. Ang kanyang legacy. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair at bahagyang minasahe ang kanyang sentido. Napapagod siya. Hindi sa trabaho, kundi sa mga walang katapusang daldalan at politika sa likod ng mga kamera. Binuksan niya ang telebisyon na nakasabit sa pader, nakaset sa isang 24-hour business news channel. Karaniwang ingay lang ito sa background habang nagtatrabaho siya. Ngunit isang pangalan ang biglang kumuha ng kanyang atensyon. Isang malaking anunsyo mula sa Consunji Group of Companies na gumulat sa buong business community kaninang umaga. Napatingin siya sa screen. Ang logo ng Consunji Group ay nakapaskil sa likod ng podium. Si Don Ricardo Consunji, ang patriarka, ang alamat ay nakatayo doon. Ngunit hindi ito ang nakapagpatigil sa paghinga ni Miguel. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang babaeng nakatayo sa tabi nito. Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay mas tumanda ng ilang taon, mas nagkaroon ng linya ng karanasan, ngunit hindi maipagkakaila. Alena. Alena Reyes. Ipinapakilala ang kanyang nag-isang anak na babae at tagapagmana, si Ena Alena Reyes Consunji.
Nabitawan ni Miguel ang hawak niyang ballpen. Tumama ito sa makintab na mesa na may malakas na kalansing. Alena. Reyes. Consanje. Paano? Ang babaeng iyon ang tahimik na empleyado na nawala na lang na parang bula 5 taon na ang nakalipas ay anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Asya. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salita. Tagapagmana. Consanje. Parang isang masamang biro. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang pait ng alak, ang bigat ng pagkakanulo ni Katrina, at ang tahimik na presensya ni Alena, ay bumalik sa kanya na may kasamang bagong puwersa. Ang babaeng itinaboy niya. Ang babaeng binigyan niya ng tseke para burahin ang isang pagkakamali. Ay isang Konsunji. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagtawa na namumuo sa kanyang lalamunan. Isang tawa ng hindi makapaniwala. Ang buong mundo niya ay biglang nagulo. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa nawawalang tagapagmana ng mga Konsunji ay nasa lahat ng dako. At ngayon, narito si Miguel sa isang malaking charity ball, isang kaganapan na hindi niya maaaring palampasin. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na magkikita sila. Nakita niya ito sa kabilang dako ng ballroom. Nakikipag-usap sa ilang mga senador. Wala na ang anino ng takot at pagkamahiyain sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang kalmadong kumpiyansa. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang ngiti ay kontrolado. Siya ay isang ganap na ibang tao. O baka naman, ito talaga siya, at naging bulag lang si Miguel noon. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Nang maramdaman ni Alena ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Miguel, parang huminto ang oras. Nakita niya ang isang bahagyang pagkabigla sa mga mata nito, ngunit agad itong nawala, napalitan ng isang malamig at halos hindi mababasang ekspresyon. Len de Villa, bati nito, ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang pamilyaridad. Enra Konsunji, sagot niya, idiniin ang bagong apelyido nito. The world is indeed small. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. It seems so but people change. The world changes. Ang pag-uusap nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang bigat ng nakaraan ay nasa pagitan nila, isang pader na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Ang gabing iyon. Ang tseke. Ang kanyang masasakit na salita. I must say, I was surprised, pag-amin ni Miguel. Marami tayong hindi alam sa isa't isa, Yeme de Villa, sagot ni Alena, bago magalang na tumango. If you'll excuse me. Akmang tatalikod na si Alena nang biglang may 2 maliliit na bata ang tumakbo palapit sa kanya. Isang babae at isang lalaki. Kambal. Mommy, sigaw ng batang babae, yumakap sa binti ni Alena. Ang mundo ni Miguel ay muling gumuho, ngunit ngayon mas matindi. Mas personal. Napako ang kanyang tingin sa mukha ng batang lalaki. Ang hugis ng mukha. Ang buhok. At higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang iyon ay ang eksaktong mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. 5 taon. Ang mga bata ay mukhang nasa 4 o 5 taong gulang. Ang matematika ay simple, ngunit ang resulta ay nakakagimbal. Bago pa man makalayo si Alena kasama ang mga bata, mabilis na humakbang si Miguel at hinawakan ang braso nito. Hindi mahigpit, ngunit sapat na para pigilan siya. Naramdaman niya ang pagsiyensye ng katawan ni Alena. Lumingon ito sa kanya, ang kalmadong maskara ay biglang nabasag, napalitan ng pag-aalala at isang bakas ng galit. Let go of me, sabi nito sa mahinang boses. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang utos nito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kambal, na ngayon ay nagtatago sa likod ng kanilang ina, nakatingin sa kanya na may halong pagtataka. Tumingin siya pabalik kay Alena, ang kanyang boses ay halos isang pabulong, garalgal at puno ng isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Alena, kailangan nating mag-usap. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang mga batang iyon. Anak ko ba sila? Ang pagkakahawak ni Miguel sa braso ni Alena ay hindi masakit, ngunit para itong isang bakal na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang tanong nito ay umalingaw sa maingay na ballroom, ngunit para kay Alena, tila huminto ang lahat. Anak ko ba sila? Ang mga salitang iyon.
Ang mga salitang kinatatakutan niyang marinig sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Miguel sa kanyang braso. Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang ilang mga matang nakatingin sa kanila, puno ng kuryosidad. Hinila niya si Miguel palayo sa maraming tao, sa isang tahimik na pasilyo na may malaking bintanang tanaw ang hardin. Nang sila na lang dalawa, hinarap niya ito. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag at malamig na determinasyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Anak mo sila. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Isang pinaghalong gulat, pagsisisi, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Akmang hahakbang ito palapit, ngunit itinaas ni Alena ang kanyang kamay para pigilan ito. Pero linawin natin ang isang bagay, Miguel. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan ng walang sir. Mga anak al sila. Ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan. Ako ang nag-alaga sa kanila tuwing may lagnat sila. Ako ang nag-iisang nagpalaki sa kanila sa loob ng 5 taon. Kaya wala kang karapatan sa kanila. Bawat salita ay may bigat ng 5 taon ng pag-iisa, sakripisyo, at tahimik na pagtangis. Alena, ay you. Nagsimulang magsalita si Miguel, ngunit pinutol siya ni Alena. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko rin kailangan ng pera mo. At lalong hindi ka kailangan ng mga anak ko. Nabuhay kami nang wala ka, at kaya naming ipagpatuloy na mabuhay nang wala ka. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Miguel noon, it was a mistake, ay sariwa pa rin. Ang alaala ng tseking inabot nito sa kanya ay isang sugat na hindi pa rin naghihilom. At ngayon, hindi niya hahayaang basta na lang pumasok ang lalaking ito sa buhay ng kanyang mga anak na para bang wala lang nangyari. Tinalikuran niya si Miguel at naglakad pabalik sa ballroom, ang kanyang puso ay kumakabog ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ito ang tamang gawin. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kinabukasan, habang nasa malawak na hardin ng mansyon ng mga Konsunji, at pinapanood ang kambal na naglalaro, naramdaman ni Alena na muli siyang pinagmamasdan. Ngunit hindi ito ang mapanuring tingin ng mga socialite sa party. Iba ito. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakatayo malapit sa fountain. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay pamilyar, isang mukha na nakita niya sa mga business magazine at sa tabi ni Miguel 5 taon na ang nakalipas. Si Katrina Sandoval. Naglakad si Katrina palapit, ang bawat hakbang ay puno ng kalkuladong grasya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay matamis, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Alena Reyes. O dapat ko bang sabihin, Alena Konsunji, sabi ni Katrina, ang boses ay parang seda ngunit may lason. Ang swerte mo naman. Mula sa isang simpleng empleyado, ngayon ay isang tagapagmana na. Hindi umimik si Alena. Tinitigan niya lang si Katrina, naghihintay. Nakita ko kayo ni Miguel kagabi, pagpapatuloy ni Katrina. Mukhang may pinag-uusapan kayong seryoso. At ang mga bata they look so much like him. Lalo na ang lalaki. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang dugo. Ano ang kailangan mo, Ina Sandoval? Tumawa si Katrina, isang mahinang tawa na nakakakilabot. Wala naman. Gusto ko lang makita ang babaeng biglang sumulpot at naging sentro ng atensyon. Alam mo, kami dapat ni Miguel ang ikakasal. We were perfect for each other. Our families, our businesses, it was a perfect match. Pero may mga bagay na nangyayari. May pahiwatig sa kanyang mga salita. Isang babala. Ang nakaraan ay nakaraan na, sagot ni Alena, pinipilit na manatiling kalmado. Talaga ba? Tanong ni Katrina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Minsan, ang nakaraan ay bumabalik para singilin ka. Mag-ingat ka, Alena. Hindi lahat ng fairy tale ay may happy ending. Pagkasabi noon, tumalikod na si Katrina at umalis, iniwan si Alena na may masamang kutob. Ang masamang kutob ay naging isang bangungot kinabukasan ng umaga. Ginigising siya ng kanyang ama, si Don Ricardo, na may hawak na tablet. Ang mukha nito ay madilim at puno ng galit. Tignan mo to, anak. Ipinakita nito sa kanya ang screen. Isang sikat na online gossip site. At sa pinakaitaas, ang headline ay sumisigaw, nakasulat sa malalaking pulang letra. Ang puso ni Alena ay tila huminto sa pagtibok. Nanginginig niyang kinuha ang tablet.
Sa ibaba ng headline ay ang kanyang litrato mula sa charity ball, katabi ng litrato ni Miguel. At ang laman ng artikulo. Detalyado nitong isinalaysay ang isang lihim na relasyon sa pagitan ng C at ng kanyang hamak na empleyada. Inilarawan nito ang isang gabi sa isang hotel na pinalabas na isang planadong panunukso mula sa panig ni Alena. Isinasaad nito na pagkatapos ng gabing iyon, bigla siyang nawala para lang bumalik pagkatapos ng 5 taon kasama ang 2 bata sa eksaktong panahon na natuklasan siyang isang Chikonsunji. Ang pinakamasakit ay ang mga detalyeng tanging silang dalawa lang ni Miguel ang nakakaalam. Mga detalyeng nagpapahiwatig na ang source ng kwento ay malapit sa kanila. Ang artikulo ay ipininta siya bilang isang tusong manggagamit, isang gold digger na nagplano ng lahat. Sino ang may gawa nito? Galit na tanong ni Don Ricardo. Ipapahanap ko sila. I will sue them for libel. Ngunit alam na ni Alena. Ang matamis ngunit makamandag na ngiti ni Katrina ay bumalik sa kanyang isipan. Ito ang gawa niya. Huwag po, Papa, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Kung gagawin niyo yan, lalo lang lalaki ang gulo. Lalo lang silang maniniwala na may itinatago tayo. Pero anak, ang reputasyon mo. Ang mga bata. Umiling si Alena. Isang bagong apoy ang nag-aalab sa loob niya. Ang Alena na tumatakbo at nagtatago ay wala na. Ang Alena na hinahayaang yurakan ang kanyang pagkatao ay patay na. Hayaan mo sila, sabi niya, ang kanyang mga mata ay matalim. Gusto nilang makipaglaro. CJ. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tatakbo. Ako na mismo ang haharap sa kanila. Habang nakatayo siya doon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato ni Nalia at Leo na kuha mula sa malayo habang naglalaro sila sa hardin kahapon. Ang litrato ay malinaw na kuha ng hindi nila nalalaman. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Mag-ingat ka sa mga kayamanan mo. Madaling mawala ang mga iyan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Miguel ay biglang nabasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Hindi na ito kumatok. Pumasok si Alena, ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa galit at takot. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Miguel. Napatayo si Miguel mula sa kanyang kinaupuan. Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang tawagan si Alena matapos lumabas ang eskandalosong artikulo, ngunit hindi nito sinasagot. Ngayon, narito ito sa harap niya at alam niyang hindi ito para sa isang magandang balita. Alena, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Alena at halos ihampas ang cellphone sa kanyang mesa. Tingnan mo to. Kinuha ni Miguel ang telepono. Ang nakita niya ay isang litrato ng kanyang mga anak na naglalaro, kuha mula sa malayo. At ang kasunod na mensahe. Mag-ingat ka sa mga kayamanan mo. Madaling mawala ang mga iyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Miguel. Ito ay isang takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito ang takot na malugi sa negosyo o matalo sa isang deal. Ito ay isang primal na takot ng isang ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Katrina, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa galit. Anong gagawin natin, Miguel? Tanong ni Alena, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ang katatagan na ipinakita niya sa party ay nawala na, napalitan ng purong pag-aalala ng isang ina. Pinapabantayan niya ang mga anak ko. Mga anak natin, Alena, pagtatama ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. I will handle this. I will double the security. Walang sinumang makakalapit sa kanila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Miguel sa kanyang paligid ay gumuho. Ang si na laging kalmado at kontrolado ay nawala. Ang natira ay isang lalaking handang pumatay para protektahan ang pamilya ngayon lang niya natagpuan. Lumapit siya kay Alena at sa unang pagkakataon, hindi ito matras. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at gusto niyang alisin yon. Patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kasalanan ko to, kung hindi kita kung naging mas mabuti lang akong tao noon, hindi mangyayari ito. Umiling si Alena.
Wala na tayong oras para dyan. Kailangan nating isipin ang kaligtasan ni Lia at Leo. I will protect them, Alena. I promise you, sabi ni Miguel, tinititigan ang mga mata ni Alena. Kahit anong mangyari. Ang pangakong iyon ay agad na sinubok. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng pag-organisa para sa karagdagang seguridad para sa pamilya Consunji, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok pa lang ni Miguel sa boardroom, ramdam na niya ang bigat ng problema. Ang mga mukha ng board members ay mas madilim pa kaysa dati. Miguel, what is the meaning of this? Tanong ni Engertan, itinuturo ang isang folder sa harap niya. Our biggest European investor just pulled out. And now, Sandoval Holdings is initiating a hostile takeover. Paano nila nalaman ang tungkol sa ating mga kahinaan sa Visayas expansion? That was confidential information. Binuksan ni Miguel ang folder. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang mga dokumentong nasa loob ay naglalaman ng mga internal projection, mga financial wake points, mga impormasyong tanging ang pinakamataas na opisyal ng De Villa Corp at ang kanyang dating finance lamang ang nakakaalam. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho siya sa bahay, at si Katrina ay nasa tabi niya, nagbabasa ng libro, pero ang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kanyang laptop. Naalala niya ang mga tanong nito tungkol sa kumpanya na inakala niyang simpleng interes lang. Trader. Ginamit siya nito mula pa sa simula. She was playing me all along, bulong ni Miguel sa sarili. Ano nang sabi mo? Tanong ng isang board member. Katrina Sandoval, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. She's been feeding our information to her family's company. This isn't just a simple corporate rivalry. This is personal. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay namumutla. Sir, si Don Ricardo Consunji po, nasa linya. It's urgent. Kinuha ni Miguel ang telepono. Don Ricardo. Miguel, sabi ng boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Just found out something you need to know. Hindi lang basta paghihiganti sa iyo ang ginagawa ni Katrina. Ang pamilya Sandoval sila ang matagal ng mortal na kaaway ng pamilya ko. I crushed her father's company 20 years ago. This is a vendetta. She was using you to get to me, through a daughter. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Miguel. Ang relasyon. Ang paghihiwalay. Ang pag-atake sa De Villa Corp. Ang pag-atake kay Alena. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Si Alena at ang mga bata ang tunay na target. At siya, ang makapangyarihang Miguel de Villa, ay isang simpleng kasangkapan lang pala. Isang piyesa sa isang mas malaking laro ng paghihiganti. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanya. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang mga anak ay nasa panganib. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagiging bulag. Dahil sa kanyang kayabangan. Gabi na. Ang mga ilaw ng Yesu ay kumikinang pa rin sa labas ng kanyang bintana, ngunit para kay Miguel, parang nagdilim na ang buong mundo. Ang kanyang opisina ay madilim, tanging ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagbibigay liwanag. Nakatitig siya sa litrato ni Lia at Leo na ipinadala sa kanya ni Alena. Isang ngiti mula kay Lia, isang seryosong tingin mula kay Leo na eksaktong tulad niya. Isang pamilya na hindi niya alam na mayroon siya. Isang pamilya na maaaring mawala sa kanya bago pa man niya ito mayakap. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang kumpiyansa. Ang kanyang kontrol. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting kinakain ng kaaway. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pamilya niya ay hindi niya maprotektahan. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong adult life, naramdaman ni Miguel de Villa ang pakiramdam ng isang talunan. Naramdaman niya ang ganap na pagkabigo. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpagising sa kanyang diwa. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Alena. Naglakad ito palapit at tumayo sa harap ng kanyang mesa. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit wala na ang takot. Napalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Naglagay ito ng isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumayo ka dyan, Miguel, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay hindi nag-uutos, kundi nag-aanyaya. Kung sa tingin mo mag-isa kang lalaban, nagkakamali ka. Tumingin siya sa mga mata nito.
Ang mga matang dati puno ng paghanga para sa kanya, pagkatapos ay napalitan ng sakit, at ngayon ay puno ng lakas. Pamilya ko ang binabangga niya, pagpapatuloy ni Alena. Oras na para lumaban tayo ng magkasama. Ang amoy ng kape ay halo-halo sa bigat ng hangin sa loob ng opisina ni Miguel. Madaling araw na, ngunit gising na gising ang diwa ni Alena. Sa harap nila, nakakalat ang mga dokumento, mga financial report, at mga legal na papeles. Sa tabi niya, si Miguel ay seryosong nakatitig sa isang spreadsheet sa kanyang laptop. Wala na ang kayabangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matinding focus at, sa mga sandaling sumusulyap ito sa kanya, isang paggalang na hindi pa niya kailanman nakita mula rito. Ito ang naging itsura ng kanilang mga gabi sa loob ng nakaraang linggo. Walang tulugan. Puno ng pagpaplano. Ang plano ni Katrina ay bilhin ang controlling shares mula sa mga minor stockholders na natatakot sa pagbagsak ng kumpanya, sabi ni Miguel, itinuturo ang isang graph. Sa meeting bukas, kapag nakuha niya ang boto nila, tapos na ang laban. Tumango si Alena. Maliban na lang kung may isang malaking shareholder na biglang mag-aalok ng mas magandang deal sa kanya. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang Consonji Group. Ikaw. Ako, pag-uulit ni Alena, ang kanyang boses ay matatag. Noong una, nang iminungkahi ni Miguel ang plano, kinabahan siya. Ang ideya na humarap kay Katrina at sa buong business world ay nakakatakot. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang litrato ng kanyang mga anak, ang banta sa kanilang kaligtasan, ang takot ay nagiging galit. At ang galit ay nagiging lakas. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo. Handa ka na ba para bukas? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumingin si Alena sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na unti-unting namamatay habang papalapit ang umaga. Mas handa pa kaysa dati. Ang boardroom ay malamig at tahimik, isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo sa Pilipinas ay naroroon. Nakaupo si Alena sa tabi ni Miguel, sa kabilang panig ng mahabang mesa ay si Katrina Sandoval na nakangiti na parang isang reynang sigurado na sa kanyang koronasyon. Ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Ngunit hindi na ito nakakasakit kay Alena. Tinitigan niya si Katrina ng diretsyo sa mata, walang bahid ng takot. Nagsimula ang pagpupulong. Isa-isang nagsalita ang mga tao mula sa panig ni Miguel, ngunit ang kanilang mga argumento ay tila mahina at desperado. Bahagi ito ng plano. Kailangan nilang magmukhang talunan. Kailangan nilang painin si Katrina sa kanyang sariling kayabangan. At tulad ng inaasahan, kinagat ni Katrina ang pain. With all due respect, sabi ni Katrina, tumatayo at nililibot ng tingin ang buong silid. The numbers don't lie. The Villa Corporation is sinking. It needs new leadership. Enla leadership. Ilang mga board member ang tumango, halatang nabili na ni Katrina. Ito na ang pagkakataon ni Alena. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang inawawalang tagapagmana. Ang gold digger mula sa mga chismis. Emma Sandoval has a point, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalinggaw sa tahimik na silid. Ang lahat, pati na si Miguel, ay napatingin sa kanya na may pagtataka. Ngumiti si Katrina, isang ngiti ng tagumpay. I'm glad you see it my way, in Mas Consonji. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Alena, dahil mukhang hindi na maiiwasan ang mangyayari marahil ay maaari tayong mag-usap ng pribado, Ina Sandoval. Tungkol sa pagbebenta ng shares ng Consonji Group sa iyo. Para na rin maprotektahan ko ang interes ng aking pamilya. Ang ngiti ni Katrina ay lalong lumapad. Ito na ang huling piraso. Ang pagsuko ng mga Consonji. Of course, sabi nito, hindi maitago ang pagkasabi. It's always wise to side with the winner. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sina Alena at Miguel. Isang mabilis na tango mula kay Miguel. Pero bago yan, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay biglang naging matalas at malamig. Mayroon lang akong isang tanong, Ina Sandoval. Kasama ba sa presyo ng shares ang bayad para sa industrial espionage at market manipulation? Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. What are you talking about? Sa isang senyas mula kay Miguel, ang malaking screen sa likod nila na nagpapakita ng mga stock charts ay biglang nag-itim. Pagkatapos, lumitaw ang isang serye ng mga dokumento.
Mga bank transfer mula sa isang offshore account na nakalink sa Sandoval Holdings papunta sa isang dating disgruntled employee ng Divilla Corp. Sunod, isang audio recording. Ang boses ni Katrina, malinaw at walang duda. I don't care about Miguel. I care about destroying his company. And then, we go after the old man, Consanjay. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang mukha ni Katrina ay namutla. This is fake. This is fabricated evidence, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng gulat at galit. Talaga ba? Ang pinto ng boardroom ay bumukas. Pumasok si Don Ricardo Consunji, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong na mukhang mga ahente ng NIE. Ang presensya pa lang ni Don Ricardo ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Katrina Sandoval, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang kulog. Marahil ay mas kilala mo ang ama mo, si Arturo Sandoval, na sinubukan din gawin ito sa akin 20 taon na ang nakalipas. At tulad niya, nabigo ka. Naglabas si Don Ricardo ng isa pang set ng mga dokumento, mga patunay ng koneksyon ni Katrina sa kanyang ama, mga patunay ng kanilang planadong paghihiganti. Tapos na ang laro. Si Katrina ay napaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at pagkamuhi. Walang sinuman sa mga dating kaalyado niya ang tumingin sa kanya. Iniwasan nila siya na parang may sakit na nakakahawa. Lumapit ang mga ahente ng NIE. Lua Sandoval, you have to come with us for questioning. Hindi na siya pumalad. Habang dinadala siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alena. Isang tingin na puno ng purong galit. Ngunit hindi na natinag si Alena. Tinitigan niya ito pabalik, hindi galit kundi awa. Awa sa isang babaeng nilamon ng paghihiganti. Nang magsara ang pinto, ang silid ay sumabog sa ingay. Mga paghingi ng tawad, mga paliwanag, mga pagbati. Ngunit para kay Alena, ang lahat ng iyon ay nawala sa background. Ang tanging nakikita niya ay si Miguel na nakatayo sa kabilang panig ng gulo, nakatingin sa kanya. Walang ngiti sa mukha nito. Ang naroon lang ay isang emosyon na napakalalim at napakatindi. Isang bagay na nakita niya sa mga mata nito noong gabing umamin ito sa kanya, ngunit ngayon ay 1,000 beses na mas malinaw. Paghanga. Pasasalamat. At isang bagay na halos hindi niya kayang pangalanan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya. Hindi para hilahin siya. Iniabot lang niya ito sa ere, sa pagitan nilang dalawa. Isang bukas na palad. Isang paanyaya. Isang tanong na hindi nangangailangan ng salita. Naghihintay. Ang hangin ng dagat ay sariwa at malinis, dinadala ang amoy ng asin at ang tunog ng mahihinang alon. Nakatayo si Alena sa dalampasigan ng isang pribadong beach resort sa Batangas, ang buhangin ay malambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ilang araw na ang lumipas mula noong magulong pagpupulong. Ang katahimikan dito ay isang malaking ginhawa. Narinig niya ang mga yapak sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang presensya ni Miguel ay pamilyar na sa kanya ngayon, hindi na bilang isang boss na kinatatakutan o isang alaala na masakit, kundi bilang isang kasama. Isang kakampi. Tumayo si Miguel sa tabi niya, nakatingin din sa malawak na karagatan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat o awkward. Ito ay comfortable. Salamat, Alena, biglang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina, halos isinasabay sa hangin. Para saan? Tanong niya. Para sa pagligtas sa kumpanya mo. Umiling si Miguel. Hindi lang doon. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumingin si Alena sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Miguel de Villa na walang anumang maskara. Wala ang wala ang bilyonaryo. Ang naroon lang ay isang lalaki na may mga mata na puno ng pagsisisi at isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, vulnerability. Alena, pagpapatuloy nito, walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi lang sa gabing iyon kundi sa lahat ng mga taon na bulag ako. Namanhid ako. Hindi ko nakita ang halaga mo noon, Alena, dahil hindi ko pa alam kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ang buong buhay ko, ang tanging inisip ko ay ang pagpapalago ng Divilla Corp, ang pagprotekta sa legacy ng pamilya ko. Akala ko iyon ang sukatan ng pagiging isang lalaki.
Pero nang makita ko ang litrato ni Nalia at Leo, nang malaman kong nasa panganib sila, doon ko lang naintindihan. Ang tunay na legacy ay hindi mga gusali o pera. Ito ay pamilya. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga salitang ito, kung sinabi sa kanya 5 taon na ang nakalipas, ay marahil magiging katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Natuto akong mag-isa, Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Natuto akong maging ina at ama para sa mga anak ko. Natuto akong hanapin ang halaga ko sa sarili ko, hindi sa tingin ng ibang tao. Tumango si Miguel, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo kitang hinahangaan. Hindi mo ako kailangan, Alena. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan kong tanggapin. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Miguel ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Ang pag-amin sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagkakamali, ay hindi nakapagpababa ng kanyang pagkatao. Sa halip, parang mas naging totoo siya. Tinitigan niya si Alena. Ang babaeng minsan niyang itinuring na isang pagkakamali ay ngayon ang pinakamalakas at pinakakahanga-hangang taong kilala niya. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito ay hindi na ang mababaw na paghanga ng isang lalaki sa isang magandang mukha. Ito ay isang malalim na paggalang. Isang pag-ibig para sa kanyang katatagan, sa kanyang puso, sa kanyang buong pagkatao. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan isusugal niya ang lahat. Hindi siya lumuhod. Ang isang branding kilos ay parang isang kasinungalingan. Gusto niyang maging totoo. Alena, sabi niya, ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero hihilingin ko pa rin. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo at sa mga anak natin. Gusto kong maging ama na kailangan ni Nalia at Leo. Gusto kong maging asawa na nararapat para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Hayaan mo akong patunayan yon araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ng buhay ko. Pakasalan mo ako, Alena. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, kasama ng tunog ng mga alon. Naghihintay siya. Handa para sa anumang sagot. Kahit na ito ay isang hindi, tatanggapin niya. Dahil karapat-dapat siya doon. Nakatitig si Alena kay Miguel. Ang kanyang puso ay naghahalo-halo sa emosyon. 5 taon siyang naghintay para sa pag-ibig ng lalaking ito. Ngunit ang Alena ngayon ay hindi na ang babae noon. Ang pag-ibig na hinahanap niya ay hindi na isang pangangailangan. Ito ay isang pagpili. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting ito ay hindi na malungkot o pilit. Ito ay totoo. Ito ay masaya. Sabi niya. Nakita niya ang pagkabigla at pagkatapos ay ang hindi kapanipaniwalang saya sa mga mata ni Miguel. Akmang yayakapin na siya nito, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay, tulad ng ginawa niya sa party. Ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang labi. Pag-ulit niya. Pero hindi dahil kailangan kita, Miguel. Kundi dahil pinipili kita. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng natitirang pader sa pagitan nila. Naintindihan ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-unawa at pagmamahal. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Alena at hinagkan ito. 1 linggo ng hapon, ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ng kanilang bagong bahay, hindi isang malaking mansyon, kundi isang bahay na sapat lang ang laki para sa isang pamilya, ay puno ng tawanan. Tumatakbo si Leo, sinusubukang habulin ang isang paru-paro, habang si Lea naman ay seryosong nagdidilig ng mga bulaklak kasama si Alena. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Miguel, nagbabasa ng isang libro. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nasa libro. Ito ay nasa kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa isang pagkakamali, sinubok ng kasinungalingan, at pinatibay ng pagpapatawad. Sumigaw si Leo nang madapa ito sa damuhan. Bago pa man makalapit si Alena, si Miguel na ang unang tumakbo. Binuhat niya si Leo, pinagpagan ang damit nito, at hinalikan ang tuhod na may kaunting dumi. Okay na, champion. Walang masakit, sabi ni Miguel at tumawa silang dalawa. Pinanood sila ni Alena, ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan at kaligayahan na hindi niya akalaing posible. Lumapit siya sa kanila kasama si Lea. Yumakap si Miguel sa baywang niya at sabay nilang pinanood ang mga bata na muling naglalaro.
Sa wakas, sa gitna ng lahat ng nawala at natagpuan, nahanap nila ang kanilang tahanan, hindi sa mga mansyon o kumpanya, kundi sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata. Salamat sa bawat pag-aalala, sa bawat pagkagulat, sa bawat paghati, at sa bawat kilig na ating pinagsaluhan. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, saksi rin ako sa kanilang pagbabago. Naramdaman ko ang sakit ng pagiging invisible ni Alena, ang kanyang tapang sa pagiging isang ina, at ang kanyang huling tagumpay sa paghahanap ng sariling lakas. Nasaksihan ko rin ang kayabangan ni Miguel, ang kanyang pagbagsak, at ang kanyang pagkatuto na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pamilya at pagmamahal. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa paghabol sa iba, kundi sa pagbuo muna ng ating sariling halaga. Na ang respeto sa sarili ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Ipinapaalala rin nito na ang buhay ay puno ng pangalawang pagkakataon, at ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili, ang siyang susi sa isang tunay na bagong simula. Na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang naghihintay. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi nyo malilimutan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.